Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and crime movie, na pinamagatang, Avengement, na ipinalabas noong 2019. Nagsisimula ang pelikula sa kwento ng isang lalaking nagngangalang Cain Burgess na bumisita sa kanyang nakatatandang kapatid na si Lincoln Burgess. Si Lincoln ay isang boss ng gangster at nagpapautang ng salapi. Nang lumapit si Cain, abala si Lincoln sa paglalaro ng baraha kasama ang kanyang mga tauhan sa basement ng bahay. Ang layunin ng pagbisita ni Cain ay upang manghiram ng pera sa kanyang kapatid para makapagsimula ng negosyo. Sa kasamaang palad, may paninindigan si Lincoln na hindi siya nagpapahiram ng pera sa mga kamag-anak. Natatakot siya na kung hindi mabayaran ng kanyang pamilya ang utang, baka saktan sila ng kanyang mga tauhan. Kaya tumanggi si Lincoln na pautangin si Cain. Ayaw niyang mapahamak si Cain kung sakaling hindi niya ito mabayaran. Gayunpaman, dahil mapilit si Cain na manghiram ng pera, sa huli ay pinakiusapan siya ni Lincoln na gawin muna ang isang bagay kapalit ng pera. Inutusan niya si Cain na makipagkita sa isang lalaking nagngangalang Hyde, isang empleyado sa opisina ni Lincoln. Pagdating ni Cain sa opisina ni Lincoln, ipinakita ni Hyde sa kanya ang litrato ng isang babae. Inutusan siyang sundan ang babaeng nasa litrato at kunin ang sobre mula sa kanyang bag. Lumabas na ang babae ay kakalabas lang mula sa opisina ni Lincoln matapos manghiram ng pera. Hindi alam ni Cain ang buong sitwasyon, kaya agad niyang isinagawa ang ipinag-utos ni Hyde. Pagdating sa isang liblib na kanto, matagumpay niyang nakuha ang bag ng babae. Dahil ang bag na iyon ay naglalaman ng inutang na pera, agad na hinabol ng babae si Cain. Sa kanyang pagkalito at takot, hindi niya napansin ang paparating na sasakyan na mabilis ang takbo. Nasagasaan siya at agad na namatay. Si Cain, na nakasaksi sa pangyayari mula sa di kalayuan, ay natigilan lamang sa gilid ng kalsada. Sa kasamaang palad, nakita siya ng mga pulis at agad siyang inaresto. Sa presinto, ininterview siya ni Detective O'Hara, na nagbigay babala kay Cain tungkol sa ilegal na gawain ni Lincoln. Sinabi ni O'Hara na marami nang naloko si Lincoln sa pamamagitan ng pagpapautang ng sobrang taas na interes. Ayon sa maraming ulat, ninanakaw ang pera bago pa ito magamit ng mga nanghiram. Si Cain, na noon lamang nalaman ang mga ginagawa ng kanyang kapatid, ay labis na nabigla sa kanyang narinig. Pagkatapos, humiling siya na makakuha ng abogado upang ipagtanggol siya. Gayunpaman, hindi ito natupad. Hiniling ni Detective O'Hara kay Cain na makipagtulungan upang mabawasan ang kanyang sentensya. Si Cain, na gustong protektahan si Lincoln, ay tumanggi sa alok. Mas pinili niyang manahimik at handang makulong. Kalaunan, dinala siya ni Sergeant Evans sa isang silid kung saan siya ay binugbog at pinahirapan hanggang siya ay malubhang nasugatan. Gayunman, nanatili siyang tahimik. Dahil hindi matanggap ang ginawa ni Evans, lumaban si Cain. Ngunit dahil nakaposas ang kanyang mga kamay sa likod, hirap siyang makaiwas sa mga suntok at sipa ni Sergeant Evans. Sa huli, dinala si Cain sa kilalang bilangguan sa London, ang Belmarsh. Sa unang araw pa lang niya sa bilangguan, nasangkot na agad si Cain sa isang gulo. Paglabas niya ng selda upang maligo, bigla siyang hinarang at inatake ng isang malaking lalaki. Nagkaroon ng sagupaan sa pagitan nila na nasaksihan ng ibang bilanggo. Makalipas ang ilang sandali, pinagtulungan si Cain ng ibang mga preso, na para bang matagal na siyang tina-target. Brutal siyang pinahirapan, basag-basag ang kanyang katawan at natanggal ang ilan sa kanyang mga ngipin. Matapos dalhin sa ospital ng pulisya para gamutin, pinalitan ang mga natanggal niyang ngipin ng metal dentures na nagbigay ng mas mabagsik na itsura sa kanyang mukha. Isang araw, dinalaw si Cain ng kanyang ina. Hiniling nitong tiisin niya ang kanyang sentensya. Sinabi rin niya na sinubukan niyang humanap ng abogado para kay Cain. Ngunit dahil sa kanilang kalagayang pinansyal, nahirapan siyang bayaran ang abogado. Tinanong ni Cain ang kanyang ina kung bakit hindi siya tinulungan ni Lincoln. Simple lang ang sagot niya, may sarili raw problema si Lincoln na kailangang ayusin. Pagkarinig nito, nainis si Cain, dahil napagtanto niyang si Lincoln ang dahilan kung bakit siya nasangkot sa kasong ito. Habang nasa bilangguan, patuloy na pinalakas ni Cain ang kanyang katawan araw at gabi. Palagi siyang nagsasanay ng mga galaw sa pakikipaglaban upang mapahusay ang kanyang kakayahan. Makalipas ang ilang panahon, habang naglalakad siya mag-isa sa pasilyo ng bilangguan, nilapitan siya ng dalawang lalaking may dalang kutsilyo. Mukhang balak siyang patayin ng dalawa. Nakipaglaban siya sa kanila mag-isa.
Sa kabutihang palad, nagawa niyang ipagtanggol ang sarili at napabagsak ang dalawa hanggang sa sila ay malubhang nasugatan. Ngunit sa kabaligtaran, nang malaman ng mga opisyal ang tungkol sa insidente, si Cain pa ang pinatawan ng karagdagang parusa dahil sa pananakit sa kapwa bilanggo. Hindi niya tinanggap ang desisyon. Sinabi niyang pinagtanggol lang niya ang sarili nang atakihin siya ng mga kapwa bilanggo. Pagkatapos ng mahabang panahon sa kulungan, muling nasangkot si Cain sa isang away laban sa mga preso. Isa-isa, napabagsak ni Cain ang mga kalaban, kabilang ang isang preso na may tato na malubhang nasugatan sa kanyang pag-atake. Tinanong din ni Cain kung bakit siya inatake ng presong may tato. Ibinunyag ng bilanggo na inalok sila ng malaking gantimpala kung mapapatay nila si Cain. Ang mas nakakagulat, si Lincoln pala ang nag-utos sa mga preso na patayin siya. Dahil alam niyang nanganganib ang kanyang buhay sa kulungan, naging mas mapagmatsyag si Cain sa sinumang lumalapit sa kanya. Sunod-sunod ang pag-atake sa kanya sa loob ng bilangguan, kaya't lumalaban siya ng buong lakas para mabuhay. Hanggang sa isang araw, may preso na nagtapon ng kemikal sa kanyang mukha, na naging sanhi ng pagkasunog ng bahagi ng kanyang mukha. Dumating ang mga gwardya at iniligtas si Cain. Sa kasamaang palad, dahil sa insidenteng iyon, muli siyang pinarusahan. Lumipas ang 3 taon. Isang araw, muling dumalaw ang kanyang ina. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ng kanyang ina na ililipat si Cain sa isang espesyal na selda. Ibig sabihin, madalas siyang nakikipag-away sa kulungan. Dahil dito, nais ni Cain na malaman ng kanyang ina ang tungkol sa ginagawa ni Lincoln. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, sinabi ng kanyang ina na may cancer siya at kailangan ng chemotherapy. Pagkarinig nito, nalungkot si Cain at hindi niya sinabi ang kasamaan ni Lincoln. Natakot siyang baka lalong lumala ang karamdaman ng kanyang ina kung malalaman niya ang totoo. Isang araw, nawalan ng kontrol si Cain. Inaatake niya ang kahit sinong makasalubong sa kulungan. Madalas din siyang bugbugin ng ibang preso. Hanggang sa isang araw, kinailangan na siyang awatin ng mga gwardya matapos siyang masugatan ng malubha at agad siyang dinala sa ospital ng pulisya. Habang ginagamot, nilapitan siya ni Detective O'Hara at inalok ng isang kasunduan upang mahuli si Lincoln. Matapos ang mahabang panahon sa bilangguan at maraming pangyayari, pumayag din si Cain, ngunit may isang kondisyon. Nais niyang makita ang kanyang inang nasa ospital na malapit ng mamatay. Pumayag si Detective O'Hara sa kondisyon at pinayagang makadalaw si Cain sa ospital kasama ang mga pulis. Ngunit pagdating niya sa ospital, isang malungkot na balita ang kanyang natanggap. Namatay na ang kanyang ina. Agad siyang pinabalik sa kulungan ng 2 pulis na kasama niya. Pagkatapos ay sinimulan na siyang ibalik sa kulungan. Ngunit habang nasa elevator ng ospital, bigla niyang inatake ang 2 pulis na kasama niya. Madali niyang napabagsak ang mga ito. Tumakas siya palabas ng ospital at matagumpay na nakatakas. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Cain ang isang accountant na nagngangalang Stokes, na nakatira sa isang marangyang mansyon. Si Stokes ang nangangasiwa sa mga pinansyal ng kumpanyang pagmamay-ari ni Lincoln. Gulat na gulat si Stokes nang biglang pumasok si Cain sa kanyang bahay. Hiniling ni Cain kay Stokes na ipakita ang bank account ni Lincoln. Sa halip na sumunod, bumunot si Stokes ng baril at pilit siyang pinaalis. Pero sanay na si Cain sa mga ganitong pag-atake dahil sa kanyang karanasan sa kulungan, kaya't agad niyang nabaligtad ang sitwasyon. Nakuha niya ang baril mula kay Stokes at tinatakot ito para buksan ang account ni Lincoln. Sa huli, sumunod si Stokes. Nang lumabas sa computer ang account ni Lincoln, inutusan siya ni Cain na ibalik ang lahat ng pera sa account ng mga naging biktima ng panloloko ng kanyang kapatid. Dahil dito, $1,500 na lamang ang natira sa account ni Lincoln. Pagkatapos harapin si Stokes, nagtungo si Cain sa isang bar upang harapin si Sergeant Evans, ang pulis na nanakit sa kanya sa presinto. Si Sergeant Evans ay isang tiwaling pulis na pinag-away si Cain at Lincoln. Sinabihan niya si Lincoln na magtatraidor si Cain, kaya't nagbayad si Lincoln sa mga preso upang patayin si Cain sa loob ng kulungan. Nang mapansin ni Sergeant Evans na sinusundan siya, siya na mismo ang nagpasimula ng laban. Nakipagsabayan si Cain, nagpalitan sila ng suntok at sipa hanggang sa nakuha ni Cain ang kalamangan. Sa huli, natalo ni Cain si Sergeant Evans. Pagkatapos makapaghiganti kay Sergeant Evans, ipinagpatuloy ni Cain ang paghahanap kay Lincoln. Nang gabing iyon, sa isang kalsada, patuloy siyang naghanap sa kinaroroonan ng kanyang kapatid.
Nakita niya sina Tons at Rook, dalawang tauhan ni Lincoln na nakatalaga upang maningil ng utang mula sa isa sa mga customer ni Lincoln. Sinamantala ni Cain ang pagkakataon. Inatake niya si Rook at pinutol ang braso nito. Hindi nagtagal, namatay si Rook dahil sa pagdurugo, at agad na umalis si Cain sa lugar. Kinabukasan ng hapon, pumunta si Cain sa isang bar na nagsisilbing punong tanggapan ni Lincoln. Inatake niya ang dalawang gwardya upang makapasok. Pagdating sa loob, agad siyang naupo sa isang mesa. Lumapit sa kanya ang isang babaeng bartender na nagngangalang Bez upang siya'y pagsilbihan. Habang umiinom si Cain, bigla niyang narinig ang isang lalaki sa likuran na nakikipag-usap sa ilang tauhan ni Lincoln. Napag-alaman niyang ito pala ay si Tons, ang taong inatake niya noong nakaraang gabi. Narinig niyang binago ni Tons ang kwento. Ayon dito, nilabanan daw niya ng mag-isa ang umatake kay Rook gamit lamang ang kanyang mga kamay, kaya napilitang tumakas ang kalaban. Sa narinig na kwento, biglang napatawa ng malakas si Cain. Ipinaliwanag niya sa kanila na siya mismo ang pumatay kay Rook. Siyempre, hindi naniwala sina Tons at ang iba pang mga tauhan ni Lincoln. Dahil sa pangungutya ni Cain, napahiya si Tons at hinamon siya ng laban. Nagkagulo sa bar hanggang sa nagpaputok si Cain ng baril. Ilang sandali pa, lumabas si Hyde, ang lalaking dating nag-utos kay Cain na kunin ang bag ng babae sa simula ng pelikula, mula sa isa sa mga silid sa bar. Agad siyang tinutukan ni Cain ng baril at inutusang sumama sa ibang tauhan ni Lincoln sa sulok ng silid. Pagkakita sa mukha ni Cain, agad siyang nakilala ni Hyde. Ngunit hindi rin siya makapaniwalang si Cain ang pumatay kay Rook. Dahil dito, inihagis ni Cain ang isang plastik na pakete sa harapan nila. Binuksan ito ni Tons at labis siyang nagulat. Sa loob ng pakete ay ang putol na daliri ni Rook. Pagkatapos nito, tinatakot ni Cain si Hyde at inutusan siyang tawagan si Lincoln para pumunta sa bar. Upang hindi mahalata, sinabi ni Hyde na kailangan niyang makipagkita kay Lincoln upang pag-usapan ang pagkamatay ni Rook. Hindi nagtagal, dumating si Lincoln kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Nabigla siya nang makita si Cain na naroon at may hawak na baril. Pagkatapos, tinutukan ni Cain ng baril ang mga bagong dating at inutusan silang alisin ang mga bala sa kanilang mga baril. Matapos nito, ikinuwento ni Cain ang lahat ng pinagdaanan niya kung bakit siya naging ganoon, simula nang siya'y hulihin ng pulis dahil sa pagnanakaw ng bag sa isang babae, na nauwi sa pagkamatay nito. Pagkatapos, binugbog siya sa bilangguan ng mga bilanggo na binayaran ni Lincoln, kasama na rin ang mga pangalan ng mga biktima ng panlilinlang ni Lincoln na madalas niyang iniisip, pati na rin ang pagkamatay ng kanilang ina dahil walang nag-alaga sa kanya. Hindi tinanggap ni Lincoln ang mga akusasyon ni Cain. Sinabi niya na noong panahong iyon, tinulungan din niyang ipagamot ang kanilang ina habang may sakit ito. Ngunit sa kaso ni Cain, naniniwala si Lincoln na napunta si Cain sa bilangguan dahil sa kanyang sariling kapabayaan. Nang marinig ang sagot ni Lincoln, lalo pang nagalit si Cain hanggang sa pinaputok niya ang shotgun kay Hyde. Bigla, si Bez na nakatayo sa likod ng mesa ay hinampis ang ulo ni Cain gamit ang isang bote, at siya ay nabigla. Nang makita ang pagkakataon, agad na inatake ni Lincoln at ng iba pang mga tauhan niya si Cain. Hindi na maiiwasan ang laban, mag-isa si Cain laban sa ilan sa mga tauhan ni Lincoln. Ginamit nila ang mga bote at anumang mahahawakan nila para hampasin si Cain. Ngunit sanay si Cain sa mga suntok habang nasa bilangguan, kaya madali niyang natalo sila isa-isa. Sa huli, ang tanging tao na naiwan sa bar ay sina Cain, Lincoln, at Bez. Kinuha ni Lincoln ang shotgun ni Cain na ginamit niya sa pagbaril kay Hyde. Hinihila niya ang gatilyo ng shotgun, na may intensyong patayin ang kanyang kapatid. Ngunit wala nang bala ang shotgun. Binigyan ni Bez si Lincoln ng kutsilyo, at agad na naglaban ang magkapatid. Sa isang pagkakataon, nagawa ni Cain na paikutin ang kamay ng kanyang kapatid na may hawak na kutsilyo at tinusok ang kutsilyo sa dibdib ni Lincoln. Sa wakas, namatay si Lincoln. Sa pagtatapos ng pelikula, nagulat ang mga tao na niloko ni Lincoln nang tingnan nila ang kanilang mga savings account. Hindi nila alam, tumaas ang balance ng kanilang mga account. Pagkatapos, nakatanggap si Detective O'Hare ng magandang balita sa isang tawag sa telepono. Sinabi sa kanya na patay na ang kriminal na hinahanap niya, si Lincoln. Mula sa pelikulang ito, maaari tayong matuto na kung ano ang itinanim ay siya ring aanihin. Kung tayo ay gumawa ng masama, darating ang kaparusahan para sa atin. Mula sa karakter ni Lincoln, makikita natin na ang panlilinlang na ginawa niya sa maraming tao ay nagdulot sa kanya ng parusa.
Kung hindi siya madala sa hukuman, ang batas ng gubat ang siyang haharang sa kanyang masasamang gawain. Samantala, mula sa karakter ni Cain, makikita natin kung paano ang kanyang tiyaga ay kayang baguhin ang kalagayan. Walang imposible sa mundong ito. Kung patuloy tayong magsikap, makakamit natin ang mga layuning ating itinakda ayon sa ating mga inaasahan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.